mga kababayan, itong si Epipanyong Labrador ay may naaamoy na daw. Kayo mga kababayan, may naaamoy din ba kayo? Ako parang wala akong naamoy. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo agad sa ating pag-uusapan at sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epipanyong Labrador. Ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan, inamin na ni Epipanyong Labrador. May naaamoy na daw siya, na may naaamoy na daw siya. Hindi kaya yung kanyang sarili, mga kababayan. Tanong-tanong ka pa, may naamoy ba kayo? Ako, may naamoy ako. Siyempre maamoy mo talaga yung bunganga mo, Panyong. Dahil lagi kang nakatakip, lagi kang nakapisma. Siyempre yung laway mo napapanis na yan dyan. Kasi nga ayaw mo magtanggal ng pismas dahil nga sobrang duwag mo. Natatakot ka na makilala o makita yung totoo mong itsura. Kasi nga, lait ka ng lait sa mga tao na binabanatan mo, tapos yung itsura mo pala, yung ilong mo pala, 3 pala ang butas yan. Kaya todo takip ka dyan sa pagmumukha mo na hindi ka aya-aya. Huwag ka kasing manglait kung hindi mo naman kayang ipakita yung pagmumukha mo. Nilalait pa niya si Senadora, itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na napakaganda ni Vice President Sara Duterte, tapos lait-laitin ka lang ng tao na 3 butas yung ilong. Ang tindi ng tao na ito. Kaya nga mga kababayan, ayon kay Epipanyong Labrador, may naamoy na daw siya. Naamoy niya na yung kanyang sarili. Huwag ka na magkunwari, Epipanyong Labrador, kung ano yung naaamoy mo. Sinasabi mo pa na naaamoy mo itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Paano mo maamoy? Yung ilong mo nga, hindi mo kayang ipakita sa akin. Huwag mo kaming paglulukuhin. Ilang mga kababayan, nataranta itong si Epipanyong Labrador dahil nga itong si Senadora Amy Marcos ay inirekomenda sa ombudsman na kasuhan itong magkapatid na Rimulya, itong si PNP Chief Marbel, Gerald Torre at itong si Laca Nilao. Dahil nga sa sinabi ni Senadora Amy Marcos sa kanyang mga nakita, sa kanyang further findings, mga kababayan, sa ginagawa nga na investigasyon ng kanyang committee, ay talagang illegal. Maraming illegal. Yung illegal na pagka-aresto, maraming illegal na nangyari sa pag-aresto o sa pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte. Kaya itong si Vice President Sara Duterte, siyempre, nag-react. O maganda yan, para makasuhan yung mga yan. Dahil nga, talagang illegal naman. Ninakaw nila, kinidnap nila yung aking ama na si dating Pangulong Duterte. Aba, itong tukmol, mga kababayan, nag-react. May naaamoy daw siya. Nagkukulwari pa itong tao na ito. Ang ibig niya namang sabihin, naaamoy niya yung kanyang sarili. Kasi nga, supot, mga kababayan, siyempre mabaho talaga yan. Pag mga supot daw, mabaho talaga daw katawan yan. Kasi nga, yung medyo bastos, umahalo sa pawis. Kaya pag huminga ka, yung hininga mo talagang maamoy mo pa niya. At isa pa, mga kababayan, napapansin ko kay Epipanyong Labrador, namamaga yung kanyang mata, namamanas, mga kababayan. Talagang siguro, yung kanyang kitong, talagang kumalat na sa kanyang buong katawan. Kaya kung mapapansin ninyo, mga kababayan, simula nung gumawa ako ng reaction video na itong si Epipanyong Labrador ay may sakit sa balat, yung kumalat dito sa kanyang kamay. Simula nun, mga kababayan, hindi na siya nagsuot ng t-shirt. Lagi na siya nakahabang mangga. Siguro nga kumalat na dito sa kanyang katawan, sa kanyang braso. O kaya ganun yung kanyang attire ngayon, mga kababayan. At balik-balik minsan naman Epipanyong Labrador, bigyan kita ng mahabang manggas. Marami ako dito, marami ako ditong jacket. O yan, hindi kitang bigyan. O ito na, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin.
Ang naging pahayag po ni Sara ay may kaugnayan po sa kahilingan po din ni nito ni Amy Duterte para magsagawa ng investigasyon laban po sa mga opisyal ng ating gobyerno na kung saan ay sangkot daw di umano sa pag-aresto o pagdukot po dito kay Digongyo. So at kung tama po ako kabilang siguro dito si Ambassador Marcos sa Lacanilao. Tama ka, binabasa mo. Kung maalala niyo po kasi mga kababayan, iminungkahi po kasi nito ni Amy na magkaroon ng isang investigasyon laban po dito kay Ambassador Marcos Lacanilao. Dahil sa umano'y pangaagaw nito ng kapangyarihan o tungkulin sa ibang opisyal ng ating bansa. So, okay. Balikan po natin itong si Surigao. Ayon po sa balita, ipinahayag ni Sara Duterte na nais nilang makita ang mga kasong isasampa. So, nagmamadali po yung lola nyo, Atat na atat si Surigao. Ba't kaya? O mga kababayan, kailangan ko ng mga reaksyon ninyo. Ba't kaya atat na atat itong si Sara? Bakit na kaya? makuha o makasuhan itong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla, maging si PNP Chief. Napakabugok talaga ng tao na ito. Bakit daw atat na makasuhan yung mga dumukot o kumidnap kay dating Pangulong Duterte? Siyempre, sino bang hindi masiyahan yan mga kababayan? Anak ka nung dinukot. Hindi ka ba tawag nito mga kababayan ma-excite na makasuhan yung mga yan? At sa wakas mga kababayan, nakita sa ginagawang investigasyon ni Senadora Amy Marcos dyan sa kanyang committee na talagang illegal. Kaya inirekomenda ni Senadora Amy Marcos sa ombudsman na kasuhan yung mga yan. Siyempre, pag ako yung anak ko, matutuwa ako siyempre. Makikita ko yung totoong hostisya. Sa mga ganyan, Epifanio Labrador, hindi mo maintindihan yan. Kasi yung utak mo kasi gamunggo. At hindi mo makikita talaga yan. Kasi yung mata mo, gatuldok din. Talagang hindi mo alam yan. Ang alam mo lang kasi, yung paninira na wala namang basihan, ito, ipagpatuloy natin. Police General Romel Marbil at si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Teka. Parang may naalata po ako Ano naalata mo? At may naaamoy po ako. Naamoy na. May naamoy po ba kayo? Ay, kung wala po ako, meron po ako naamoy. Mga kababayan mayroon na daw siyang naamoy. Siyempre maamoy mo talaga yung sarili mo, Panyong. Hindi na talaga maikaila na maamoy mo yung sarili mo. Dahil nga sa mata mo, nakadilat yung mata mo nakakatakot yung mata mo talagang hindi maipagkaila na maaamoy mo yung sarili mo. Kasi nga, ulitin ko lang mga kababayan, sa lagi niyang paggagamit ng pismas, talagang maamoy niya. Matagal na sana niyang sabihin niyan mga kababayan na may naamoy siya. Kaso nga lang, naiya siya mga kababayan na aminin na naamoy niya na yung kanyang sarili. Magpatuloy ka kasi. Huwag ka kasing masyadong magtapang-tapangan tapos pagpatuloy, hindi mo naman kaya. Tapos lagi ka naka-Christmas. Siyempre talagang umaalingasaw yung amoy mo sa katawan mo. Yung damit mo, hindi ka pa nagpapalit. Sombrero mo, Christmas mo, talagang may maamoy ka. Kailangan maligo ka, ayusin mo yung pangangatawan mo, yung mga kitong mo, yung tawag nito mga kababayan, sinabi na kuikong? Yun, gamutin mo yan. At pag nagamot mo na yan, makapagpalit ka na ng t-shirt. Kasi yung jacket mo, isa lang yan Kailangan dagdagan mo, bumili ka. Kaya, kung may naamoy ka, wala talaga kaming naamoy. Alingaso po Ayan, alingaso ka. Parang may masamang dahilan. Parang may masamang dahilan na naman po itong si Sara Duterte na gusto niyang gawin. Tama? So, dito po sa ating screen, sabi po dito ni Surigao, ito'y, hihiramin muna natin sa balitang, Rimate. Akala ko Abante. So, sa balitang Rimate po, sabi po dito ni Surigao, gusto naming makita na
mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginamit po niyang termino o term ay pagdukot. So, dinagdag pa niya na kung sinasabi ng administrasyon na hindi ito isang political na hakbang, dapat sundan ito ng mga naaayong aksyon na legal. So, gusto niya talagang paniwalain ng ating mga kababayan na hindi legal yung ginagawa po, yung ginawa pong pag-aresto ng ating mga otoridad dito po sa halimaw ng Pilipinas, no? Pero sabi lang po niya yon, dahil hindi niya matanggap sa sarili niya na yung tatay niyang demonyo na katulad niya, na kamukha niya, ay wala nang magawa para sa sarili niya. Yan ang mga kababayan, ha? Demonyo daw na katulad ng na kamukha niya. Kung makapanglait mga kababayan, ano? Ipakita mo nga muna yung mukha mo, kung anong itsura mo. Titingnan ko lang yung ilong mo na 3 butas. Baka yung mukha mo napuno na ng kurikong din yan, kaya hindi mo matatanggal yung face mask mo na yan. Tama din naman talaga mga kababayan yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yung pagdukot ng kanyang ama, kailangan mabigyan ng hustisya. Makasuhan niya yung mga yan. At TV Panyol Labrador, hintay-hintayin mo lang. Dahil nga, pagkatapos ng eleksyon na ito, sigurado ako, matatatad ka ng kaso. Baka yung pismas mo na yan, dubli-dublihin mo na naman yan. Naalala niyo yung mga kababayan, nung pinatawag siya sa Tricom, 2 pismas yung kanyang sinuot. Dubli-dubli mga kababayan. Kaya itong tao na ito, sa totoo lang, sobrang duwag nito. Hanggang salita lang ito. Yung pagbabanta niya noon, yung sinabi niya kay Mayor Janice Digamo na bayaran siya ng 1 milyon, itutumban niya si Arnie Teves at saka si Henry Teves. Yun mga kababayan, payabang lang yun para sabihin ng kanyang mga supporter na matapang siya. Pero ang totoo talaga nito, duwag talaga ito. Kahit sampalin mo pa sa harapan yan, hindi lalaban yan. Pag mga ganyang klaseng tao, kahit pitik-pitikin mo pa yung bayag ng tao na, hindi lalaban yan mga kababayan. Dahil puro salita lang yan. O, yung mga supporters niya noon, sabi nila sa akin, mag-one-on-one kayo. O, paano ako paano ako makipag-one-on-one sa tao na yan? Nagtatago naman yan. Paano natin matuntun yan? Sabihin niya muna kung saan siyang lugar. Maraming gustong makipag-one-on-one sa taong yan. Kasi nga alam namin na napakasinungaling nito. Pakawala ito. Para manira lang mga kababayan. Ganitong klaseng tawang demonyo. Tapos binabaliktad niya pa. Yung taong maraming ginawa sa ating bansa. Inubos halos yung mga durugista. Itinigil halos o nabawasan yung mga droga, yung pinagbabawal na gamot sa ating bansa, yun pa sabihin niya na demonyo. Siya yung demonyo. Siya yung gumagamit kasi ng droga mga kababayan. Kung maalala nyo, nakakulong ito dati dahil sa kasong panggagasa at kasong droga. Siya na rin mismo ang umamin, pero ang inamin niya, nakapatay daw siya ng tao. Baka ipis yung napatay mong hindot siyang supot siya. O, patuloy natin to. Para makaligtas siya sa kulungan ng dahig. At syempre, alam naman nating lahat, kaya pinapalitaw niya sa taong bayan na dinukot yung kanyang ama o yung tatay niya. Alam naman natin, di ba? Siyempre, para makuha niya yung tensyon ng taong bayan o atensyon ng taong bayan. At siyempre, para magamit na rin niya sa pangangampanya niya para masiguro niya na yung 10 tolongges na gusto niyang manalo, yung tinatawag nilang Duterte, ay manalo. Tama, mga kababayan? Mananalo naman talaga, tama. Mananalo talaga yan. Ito lang po masasabi ko, mga kababayan. Ano masasabi mo? Hindi alam ni Sir Mao na tanging mga tanga, gago, bobo, tukmol, engot, kupal, yan na lang ang mga pwede pang maniwala sa kanya. Dagdagan mo pa, yung mga mabaho. Dapat gano'n ang sabihin mo, yung mga mabaho, tukmol, may sakit, may kurikong. Dahil lahat ng mga sinasabi mo, katangian mo yun. Ikaw yun. Huwag mong ibato sa iba.
Dahil alam mo sa sarili mo na ikaw yung tukmol. Hindi yata alam ni Sara na dahil gising na ang mga Pilipino sa katotohanan, ang tingin nila ngayon sa kanya ay baliw, bangag, Sino kayang baliw? O praning. Yan po ang katotohanan. Okay, balikan po natin yung tanong ko po kanina. Ano ba yung tanong ko kanina sa inyo? Yung tanong ko kanina na kung bakit nagmamadali itong si Sara na makasuhan sila Jesus Crispin Rimulya, Jovic Rimulya, General Romel Marbil, at General Nicolas Torre III. Ito, sa pananaw ko lang. Hindi yan yung tanong mo kanina eh. Yung tanong mo kanina kung may naamoy ba kayo? Yan yung tanong mo eh. May naamoy ba kayo? O yan ang tanong mo. Ako may naamoy ako. Kulang na lang sabihin mo, naamoy ko yung sarili ko. Yan ang tanong mo. Wala ka naman tanong kanina na ganyan ah. O sige, patuloy natin. Base na rin po sa ating sa ano? Obserba. Nitong mga nakarang araw po kasi mga kababayan, naging usap-usapan po sa social media yung inilabas na kaso laban po dito kay Harry Roque. Harry Roque? Yung kaso po na may kinalaman dito kay Harry Roque. Sa kaso niyang human trafficking at base po sa aking napanood, ang nagpahayag po nito ay ang Department of Justice na pinangangasiwaan po ni Jesus Crispin Jesus Crispin o Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. So muli po, para maunawaan po ninyo yung punto ko, muli, hihiramin muna po Wag na Panyong, wag na magbasa-basa. Kasi alam naman namin na talagang wala ka talagang alam kung ano-ano lang yung sinasabi mo. Ito na mga kababayan, yung sinasabi nitong si Epifanio Labrador na demonyo. Tapos lagi itong nananawagan sa mga Katoliko na magkaisa daw yung mga Katoliko laban sa mga Duterte, laban sa Iglesia ni Cristo, laban sa kung sino-sino mga kababayan. Kasi nga, yung tawag nito, yung pwersa daw ng Katoliko ay mas marami. Pero hindi niya alam, ako Katoliko ako. At yung ibang pare, talagang sinusuportahan si dating Pangulong Duterte. Ito, may patunay tayo dito mga kababayan, para hindi tayo magmukhang sinungaling na katulad nitong si Epifanio Labrador. O ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Sige magkagwali, mura mag-in favor kay kang President Duterte, wala ka mong konsidera ng iyang EJK na nagkipamatay ng mga adik. Ako kanusama sa kuniingon na wa ko maluoy ang mga adik na ipangpatay. Daghan maganig yung adik na ipangsagop. Ikawata na maganig yung kapilas mga adik. Sugad pa diha pa ko trabaho sa lagbang hangtod karong pari na lang ko kapila na ko iunay ang mga adik. Dili lang adik na wa na ko maili hastang mga adik na ako yung kaliwat ipangilad naman ko ana nila. Wa man nako sila patya. Ayun. Nalipay sa day kong gipangpatay na sila. Wa. Pero ang pangutana, kadto sang gipatay sa mga adik, porti masandaghana, unsa man say atong reaksyon ato. Yes. Yun ang mga kababayan, totoo naman talaga. Napakadami, mas marami ang pinatay ng mga adik kaysa mga adik na napatay nung panahon ng war on drugs. Yan ang katotohanan. Tama si Father Siano mga kababayan. O Panyong, Bisaya ka naman eh. Maintindihan mo naman ito. O baka napanood mo na rin ito, pero nagmaang-maangan ka lang. Dahil ang gusto mo lang talaga sirain itong mga Duterte. May Bisaya ka rin naman Panyong. Pero ikaw lang yung Bisaya siguro na nakilala ko na supot. Na walang laman yung utak, gamunggo at gatuldok yung mata. At yung sinasabi mo naman tungkol kay Attorney Harry Roque, sinasabi mo na itong si Vice President Sara Duterte nag-react dahil kinasuhan itong si Attorney Harry Roque. Ito yung sagot. Ito yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi na siya nagulat sa kaso laban kay Attorney Harry Roque. Ito, panoorin natin ito. Oo, hindi na tayo nagugulat, no? Na merong case na kinain kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque.
dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. Oh, tama mga kababayan. Itong si Atty. Harry Roque, talagang ang tawag nito mga kababayan. Sila nga ay naglabas nung video kasama itong si Atty. Harry Roque, sila Maharlika. Sila nga ay naglabas ng video ng pulburon. Tapos napakadaming ibinubunyag itong si Atty. Harry Roque. Kaya hindi na tayo magtataka na makasuhan talaga ito. Marami talagang kaso pa ang isasampa laban kay Atty. Harry Roque. Hindi na tayo magtataka niyan mga kababayan. Dahil napakaraming anomalya ang inilabas o ibinunyag ni Atty. Harry Roque. Katulad lang nito mga kababayan. Ito, panoorin natin ito. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating National Reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga money laundering. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposits. Mantakin niyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon? Yan ang mga kababayan. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit na talagang tinutugis itong si Atty. Harry Roque. Yan talaga yung isa sa mga nakikita natin na dahilan. Bakit maraming kaso na isinasampa laban kay Atty. Harry Roque? Kasi nga, itong si Atty. Harry Roque, walang takot na magsalita, na ibunyag lahat ng kanyang nalalaman. O itong money laundering mga kababayan, napakalaking halaga. 100 billion US dollar at ilang tulinadang ginto. O ito, di ba? Napakatindi nito. Hidayan yan sa Taiwan mga kababayan. I-search nyo lang doon, Hong Kong Marcos report. Makikita, lalabas doon mga kababayan. Hindi lang natin maintindihan kasi nga, pero yung iba doon, mayroon ng mga nakatranslate, no? Hanapin nyo na lang para makita ninyo na hindi yan fake news. Totoo yan mga kababayan. Kaya hindi tayo magtataka. Kaya yung dapat isipin mo kung ano yung katotohanan, ano yung totoo. Sabagay, hindi talaga maisip ni Epifanio Labrador yan mga kababayan. Kasi nga, gamunggo yung kanyang utak. At alam naman natin na itong tao na ito ay wala itong paninindigan. Kung saan yan siya, kung saan yan siya nakadikit,
kung saan yan siya sa tingin niya ay makapangbudol sa kanyang mga subscriber dahil nga mahilig ito manghingi ng pera sa kanyang mga supporters. O siguro may inamin din naman yan noon mga kababayan na 80,000 di bababa sa 80,000 araw-araw daw yung natatanggap niya sa kanyang mga supporters. Pero ilang linggo lang nang hingi ng pera pambili ng bigas. Ganyan kasinungaling ang tao na yan. Yun na nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, mag-shoutout tayo may shoutout tayo dito. Shoutout kay Robert Almeida. Shoutout na rin kay Rinanti si Santi. Shoutout kay Alan Dison. Shoutout kay Noel Tori Blanca. Shoutout kay Alejandro Balbarota. Shoutout kay Jesus inubot talaga bigla. Jesus Malyari. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay William Bagtung. Shoutout kay Ronald Madiraso. Shoutout kay Arnold Laon Senior. Shoutout kay Ma'am Idisa Borbi, kay Ma'am Berge Vereligius ng Pulilan, Bulacan. Conrado Idea, shoutout kay Bayani Corrido. Shoutout kay Christopher Galulan. Shoutout kay Corazon Gonzales. Shoutout sa iyo. At basa natin. Corazon Gonzales, shoutout sa iyo at sa lahat. Thank you. Ingat. Maraming salamat sa iyo Corazon Gonzales. Shoutout kay Pipi Masuna at kay Nili Niller Kapi. Yun na nga, dito lang muna. At tanggalin niyang mask mo. Tapos punta ka dito sa Lanao, Panyong, kita mo. Sabi ni Eddie Boy. May nagamon sa iyo si Eddie Boy. Marami talagang nagkagusto kay Panyong mga kababayan. Yun na nga, dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.